Pagkagising ko nga pala ay naligo ako agad tapos bumaba na rin para makabili muna ng almusal namin ni Lola. Pupunta kasi kami sa barangay para iparegister yung biometrics niya para sa senior. Ang nakakatuwa nga lang dito sa Tondo ay paglabas mo ay sobrang lapit na sa lahat. Napaka-convenient nga. May aso nga dito at ang sama ng tingin sa akin para kakainin ako ng buhay. Paglabas ko nga lang ng iskinita ay eto nga't marami ng bilihan ng pagkain. Bali nilagpasan ko nga muna kasi nagpapabili si Lola ng gatas. At isinabay ko na rin itong bigas namin. Tapos saka ko na binalikan itong almusal. Sana all na lang talaga binabalikan. Ako kasi puro almusal lang. Pagkabili ko nga ay umuwi na ako agad para makakain na kami ng umagahan. Dahil pagkatapos nga namin kumain ay gagayak na nga si Lola para naman makaalis na. Ang almusal nga namin ay pansit at tinapay. May sopas nga din kaya lang hindi ko na naipakita. Pagkatapos eto nga at umalis na kami. Sigurado din kasi na mahaba ang pila kaya mabuti nang inagahan namin. At dito nga sa tricycle di na natiis ni Lola, may kinontak na siya sa ilong. Mga ilang minuto lang naman ay nakarating na din kami sa barangay kasi medyo malapit lang naman. At yung mga tricycle driver din naman dito ay kala mo eroplano yung dala, ang tutulin magpalipad. Pagdating nga namin ay tama nga yung hinala ko at ang haba ng pila. Nandito nga din pala yung listahan na kailangan yung i-present dun sa interviewer. Mabuti na nga lang talaga at dala namin lahat. Tapos eto ako tamang kinig lang sa Gedli kasi may nagkabaranggayan na nga. Habang nasa loob nga si Lola ay nandito ako sa gilid nag-aantay muna. Bali dito nga pala yan sa barangay 275 zone 25 district 3 sa Tondo, Manila. At dito nga ini-interrogate na si Lola. Sabi ko wag siya nga amin na siya may sala. Joke lang. Bali yung ibang katanungan nga ay ako na yung nagbibigay ng sagot. Pero yung tanong kung mahal mo ba ako, yun ang hindi ko talaga alam ang isasagot. Kaya pag uwi namin ng bahay ay agad ko nang inasikaso itong kanin namin kasi hindi pa ako nakakasain. Alas 12 nga na nakauwi kami kaya sakto lang naman at hindi pa naman kami gutom. Ito nga pala yung maya advice ko sa lahat ng mga nagsasaing dyan. Wag nyo nga palang kakalimutan pindutin yung rice cooker nyo para hindi kayo masermonan. Tapos ito nga kumain kami ng tanghalian at giniling ang ulam. Pagka pananghalian ay umakyat muna ako para maidlip sana. Kaso nangyari nakatulog ako. Aalis nga ako dyan kasi ipapagawa ko yung cellphone ni Lola dahil yung charging port ay hindi na gumagana. Sobrang dami nga ng mga paninda dito sa Divisoria. Halo-halo may prutas, gulay at iba pa. Kaya mga ate, kuya, lahat ng mapili nyo 5. Tapos kailangan nga kapag dito ka nakatira ay magaling ka makipagpatentero. Kasi pag hindi, nako, hello Philippines, goodbye world ka na lang talaga. Madami din talaga dito makikita. Pero yung true love mo, hindi ko sure kung nandito ba. Maya nga lang ay nandito na ako kay kuya sa pagawaan. Grabe nga yung kuko niya, ang galing. Yun na din mismo yung pinangbabaklas dun sa screen. Pagkatapos ay ito nga, tino-operahan niya na. Naghahanap na nga siya dito ng ipapalit para dun sa charging port na nasira. Makalipas ang 3 days na pag-aantay ay gawa na. De joke lang, saglit lang yan talaga. Kaya naman hindi muna ako umalis hanggat hindi ko nakikita yung logo ng cellphone ni Lola. Tapos ayun nagreklamo ako bakit ka ako hindi Apple na may kagat yung lumabas. Tapos sabi nga sa akin, punta ka ng palengke, hanap ka ng Apple, kagatan mo yung isa. Siguro sign of adulting talaga yung napakahilig mo nang tumingin sa mga gamit pambahay. Iwan ko, ako lang yata yung mahilig sa mga gamit pang kusina. Habang naglalakad nga ako dito ay napakanta na ako ng Mahal Kong Maynila. Tapos dito nga pumunta na ako kay Tita Nene kasi itong radyo ni Lola ay naiwan nga namin nung lumipat kami. Pati ang tungkod nga niya ay naiwan din kaya kinuha ko na. Tapos syempre ipeflex ko ulit si Tita Nene para kumaway siya. Sumakay na nga rin pala ako ng tricycle para mapabilis na kasi alas 7 na. Magluluto pa kasi ako ng sinaing para makakain na rin kami ng hapunan namin ni Lola. Sabi nga yung mga sasakyan dito halos dikit-dikit na kung magpa-under sila kaya napatingin na lang ako sa gilid. Pag uwi ko nga ay hindi na pala compatible yung charger ni Lola na dati niyang ginagamit. Kaya naman bumili ko ng panibago para palaging full charge yung cellphone. In case kasi na magsimula ako ng trabaho at least makakatawag ako sa kanya. Buti na lang talaga at napakalapit ng bilihan dito sa lahat kaya hindi na mahirap. Ito lang talaga ang pinakamahirap sa lahat yung pagtawid tapos ganyan kalaki yung truck. Isang maling tawid ko lang talaga talsik ako hanggang luneta nito. So paano hanggang dito na lang muna ulit at kakain na kami. Yun lang guys. Thank you for watching.